honestly, I love France. Imagine we are at home. It's quite April. I'm like this. I'm cold. No, you're sick. I want to go back to Philippines. I want. Lola, help me. May shoutout po tayo. Ayan, ito pong isa-shoutout ko. Kilala ko po to kasi kapitbahay ito ni Ka-Farmer, no? Sa yung lot, pagdating nyo po, papunta, galing kay Mama. Yung nasa right side na po, si Ate Jennifer Nukum. Nasa Doha, Qatar na po si Ate Jennifer. Yun, kasi pinsan po yun ng best friend ko. Na si Lenlen Biglia Carlos na nasa US naman po si Lenlen po, New Jersey yata si Len. So ayan, shout out po sa iyo Ate Jennifer. Tinanong nga kita kay nung dumating, sabi ko nandiyan ba si Ate Jennifer, na pagkwentuhan namin na ayun nga po na nasa Doha, Qatar na daw po kayo. Ayan, shout out po, ingat po kayo dyan lagi at sana pag uwi namin ay next time nasa Pinas ka rin po. Tapos, ayan, kay Miss Elizabeth. Si Miss Elizabeth, lagi-lagi po siyang nanonood na po. Hi sis, maraming salamat. At kay Samaritan Rain. Samaritan Rain, always sending some very heartwarming messages. Kay Sis Sunny Caballero, nag-French na, no? Kay Miss Sunny Caballero, nasa Canada din po siya. Ayan. Ayun, i-shoutout ko din pala yung dalawa kong kapatid na sa Canada, no? Kay Bebe, kay Mara. Ayan, shoutout sa mga kapatid ko, kay Kainaman Canada, kay Susan Wang, kay Kuya Jojo, kay Jack. Ayan, yung mga family natin sa Ontario naman po siya. Yan, si Miss Sunny Caballero, nasa Canada din po siya. At kay Sis Roses Barrera, nasa Washington DC naman si Sis. At yan, tsaka si Miss Liz Cruz. Yan po yung mga walang sawang nanonood na po, na lagi pong nag-write ng mga heartwarming messages. Maraming pong salamat sa inyo. Kahit wala na po ako masyadong tawag nito. Lalo na ngayong maulan ako, hindi ko po alam kung ano ko pong ma-share na experience ko sa buhay na po. Kaya kung ano lang po yung maisip ko na baka makuhanan niyo po ng something, yun na lang po yung minsan itinatapi ko na po. Ayan, maraming pong salamat. God bless po sa ating lahat. God bless. And thank you again. Namimiss ka daw ni Timmy. I-video daw kita. Saka yung pagkain natin. May sinabi siya, Iping. Ano? Sabi mo? Mauuri lang? Mauuri lang. Mauuri ka lang daasa na. Makita mo yung pinakain namin. Mauuri po. Ibig sabihin, what do you call it? Envy. Ano ba yun? Basta yun. Magsiselos lang daw sa hindi selos. Basta yun po. Ano na mismo nakadaldala ng anak mo? Konti? Konti lang talaga, Daddy. Dad, konti lang daw na namimiss si Mehmet. Kawawa naman si Iping. Panalaro to pag nakipagtalo ka ma. Hindi ubo na yung ano mo, paninindigan mo pag si pareho mo yun, hindi ka mananalo doon. Ay, hindi yun manalo kay Mother. Iba si Mother eh. Siya ang puno eh. Hindi ko man yung pinapatulan. Ay, hindi ka. Iping, ikaw na pala ngayon ang hindi pinapatulan. Hindi papatalo yun. Hindi ka din, hindi, si Mama hindi din nagpapatalo yun. No, Ma? Nagpapatalo ka ba? Nasa tama. May sinabi siya kanina eh. Kasi hindi ako magpapatalo. Kasi, paano pa lang daw tayo? Ano sabi mo? Papunta pa lang? Pauwi na ako. Ay, papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Kaya? Lahat. Kaya hindi daw tayo mananalo. Papunta pa lang, pabalik na ako. Sabi niya. Tapos kanina po kami ni Daddy ay simula pa kahapon kami po ay nag-grocery, ayan. Tapos nagbili ng bigas, pero may bigas pa po kami
ano doon lahat ng isang sakong bigas, tapos yung gas daw, punuan lahat. Kasi natatakot si mother, baka daw mag-people's power. Para daw hindi na kami lalabas na tatlo. Pati daw yung mga mingming, bilihan na ng pagkain. Sinunod ko na po para po ano, at least na si mother dear. Ha? Parang natatay kung ano nangyayari. Inchik talaga ito. Ito mga anak to ni Xi Jinping eh. Handa to naming ga. Mabuti napunta ka sa pamilyang to. Ikaw magugutom mingga. Ay Diyos. Love kita na. Sino ang love ni mama? Ano Si kuya, napakadumi ni kuya. Na mother? Ano man ang mangyari? Ipaglalaban mo? Hindi, kampante tayo. Kala ko kakanta eh. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Akala ko, kakanta ka na eh. Hindi, kampante tayo. Ah, kampante. Ilang sakong bigas ang gusto mong naka-stack? Salong ko yun. Kasi po kaming tatlo lang naman. Yung isang sakong, yung 25 kilos namin, abutin kami ng mga 1.5 month. So, yung binigay namin na isa, kasi marami pa po yun eh, yung nasa container. Baka malamang maunahan tayo ng ano, ng bukbuk. Ha? Baka maunahan tayo ng bukbuk. Basta bubuk na kayo. Ganun ba yun? Basta handa lang, no? Mabuti na yung handa. Hindi mo alam ang ano ng Pilipinas. Ah, ganun ba? Naranasan kasi ni Mama ang martial law, people's power, kaya gusto niya handa parate. Yung people's power. Morning po sa lahat. Today, wow, I think it's the worst. Balik namin ang sama ng panahon, which is very rare dito sa lugar namin, no po. Laging mainit dito, hindi umuulan, but the good thing is, yung river kasi namin, ano na yon, medyo drought na talaga. At least ngayon, mayroon na po siyang water, no. So, yun din siguro yung ano natin, no po, na talagang kailangan namin ng water. So, medyo syempre nakakababa ng moral, no? Kasi you need sun para lumabas, ganon. But then you have to find na kung ano yung magagawa sa loob ng bahay na po para hindi ka ma-bored. Kasi syempre nakaka-bored. yung garbage po, muntik na namin makalimutan. Kasi every Friday yung garbage na kulay gray. Ibig sabihin yung lahat ng mga tinatapon mong mga rest, ganon. So, every Friday yun. Tapos yung plastic, it's Wednesday na po. So, muntik na namin makalimutan ni Frank. Buti nilang narinig ko siya sa kabilang sa kabilang banda na po. Yan, meron yata post office. Or, ayan, nagaminto. I don't know. Parang worker lang siguro. Dito sa kusina, wala tayong, hindi po pwede tayong lumabas kasi sobrang very humid na po. So, natuyo na yung mga something natin na to. So, we will use para ilagay yung dried na kamyas na po nadala na binili sa akin na nako, 3 days or 4 days before we leave. Sabi ni Ann, meron ka bang kamyas? Sabi niya, meron siya Shopee noon. So, binala niya po ako. Ayan, actually, salamat din, no. Ito, si ka-farmer yun. Tawagan po namin. Tawag ko po sa kanya. So, ayan. Kasi, yan po yung lalagay natin pag nakabili tayo ng bonito na po. Wala pong tulingan dito. For sometimes, you have bonito. So, pag summer, medyo meron bonito. So, hindi naman masyadong mahilig sa bonito yung mga Pranse, no? So, mga French, hindi masyado sila. Mahilig po kasi sila sa malalaking tuna na fillet na, no? Yung naka-tranche na po siya, no? So, ako kasi, pag nakita ng maliliit na bonito, binibili ko po yun kasi sinasain ko po siya. So, may nabili po tayong isa.
Dry na dry siya. So, pwede pong i-dry nyo rin. Actually, ako nag-dry din na yung kinuha namin dun sa katabi ni Rambo. No? Ako lang nito nag-dry. So, the difference, siyempre, hindi masyadong tuyo. Ewan ko kung, ayan po siya, no? Ang ginawa ko, hindi siya buo. Kasi ang lalaki na, pahinog na po siya. So, ang ginawa ko po, hinati ko sa 4. Para talagang matayo. Kasi nung una, hindi ko po hinati, binukon, umamag po kasi hindi enough yung sand. So, ito yung drenay ko. So, you can actually do pag may time nyo po. Kasi sayang din naman kung mahuhulog siya. So, pwede mo siyang gawin ganyan. So, yan. Actually, yan na siya. So, ito. Ewan, 500 grams siguro itong binili. Kasi dalawang plastic siya bumili din. Dalawa yung binili niya. Isa lang po yung binala ko. Ayan. Mahihitin po kasi si magluto. But pagka may time po yun, nagluluto yun. So, syempre, mga ganyan-ganyan halos magka-jamming kami sa mga ganyan sa palengke. This year hindi kami masyadong palengke, hindi nga kami palengke lang arayot, hindi kami masyadong but it's okay. Siyempre, alam mo, when you get married, you have more priorities na po. Iba talaga pag yung mga siblings na binata pa ngayon, siyempre kaklose mo yung mga kapatid mo, it will change. Siyempre pag nag-asawa na po, no? Kasi may mga priority na nagkakaroon ka na ng anak, get married, so iba na yung mga priorities natin, siyempre kasi may mga asawa at anak na tayo. But you have to treasure all those moments na maliliit pa kayo. Ayan. Wow, madami pala. So, nalagay natin dyan. Para mabilis na natin kuhanin na po. So, yan. Pwede natin itong gamitin next na pagluto natin ng nung nabili nating bunit. Actually, hindi naman siya ganun kamahal dito na po. Parang 9 euro yata yung kilo niya. But it's quite rare. Kasi syempre hindi naman kami araw-araw na pumupunta sa supermarket na po. So, pagka may nakita ka lang na maganda, minsan hindi masyadong fresh, hindi mo rin bibilhin. Oh, ang dami pala. Atsuete. Pero to last year ko pa to binili, no? Atsuete. This, wow. This year, nakalimutan ko bumili. Siguro hindi ko po nakita. Seeds na yan. Sa SM. Mama sa SM yan. Mayroon. Pagka-anak-anak. Wow! Ganda ng kulay na po. Actually, wala yung mga ganyan. And you have to bring kasi wala dito na po. So, depende sa lugar nyo po, no? But as kung wala po kami masyadong Asian store. May isa, pupunta tayo doon, but wala po masyadong Filipino product. So, ayan. Ito po yung napanalunan namin yan sa raffle. Ayan.
ayusin natin yung mga bagay-bagay. So, this one, I think it's this one. Yan. Meron din siya. Uy! Uy, butik na. Yan. Yan mga binibili ko sa flea market na botilya. Just gamay kasi, syempre, may pa-asya. Yan, gusto ko. Ay, sabihin na kanya natin talaga, is may pagkapraning-praning din. Kanya-kanyang topak talaga. Di ba po? Kanya-kanyang topak. Yung iba, mailig sa ganyan. O naman ganyan ang ilig ko. Aba, hindi ganyan pala ito. Ayan. So, parang hindi po pwede siya. So, we will see. Ewan ko kung dito siya. I don't think so. So, yan. So, ganyan lang siya. Mas marami akong pepper. Pero maraming black pepper dito din sa France. No? Hindi naman ganun siya kamahal. So, pero, bumibili na rin ako sa atin kasi mura lang. 100. Ano lang yata to? Parang 30. 20 pesos, 30 pesos. So, sa France, pag bumili ka niyan, 3 euro, yung parang 70 grams na nakabotilya na po. So, gagawin mo lang naman, lalagay sa ano po. Ako kasi, lalagay ko po yan sa ganito. Mas gusto ko pong gamitin to. So, yung mga Pinoy pong mga kababayan natin nandito sa France, no? Pag nag-flea market kayo, with green nyo yun. Normally, ngayong spring na, no? Magsisimula yun ng spring sa Paris, lalo na yung mga nasa Paris, marami po niyan. So, usually, Saturday yan, tsaka Sunday, no? So, parang garage sale. Pagka bibili kayo ng ganito, dapat po ang tatak dito, Peugeot. Yung tatak ng car. French car na po. Kasi, yung mechanism niyan ay maganda. Kaysa yung pag binili nyo mo, na parang walang tatak dito, dapat titingnan nyo po dito sa ilalim. Dapat yan may tatak yan na Peugeot or iba din na house na gumagawa nito na parang syempre artisanal na po. Pero ako lahat na binibili ko Peugeot yung tatak niya kasi parang ano din sila, parang reputed din sa paggawa ng mga coffee, yung ganyan. Yan. So, normally, pag binibenta nila yan, meron pang tira yan. So, pag ginano nyo, at nakita nyo, wow, ang ganda ng, ganda pa ng, bilhin nyo na po. Lalo na kung mura. Pero pag mahal, wag na po. Kasi, pag binili nyo po ito ng bago, almost mga 30 euro din. So, depende sa laki na po. So, ito, nabili ko lang to sa parang Goodwill ng 1 euro. Kaya, dako, tinampot ko kaagad. Siyempre. Sinadala ko rin kasi sa Pinas. Dinalahan ko nun sila mama na po. Natin sa China, no? Sa Shanghai. Ito yung sinasabi kong pag may po ko sa mga ganito. Yun po ang bibili niyo. Huwag yung cookie. Yun pa yung mga Thailanding nagmumukbang na pagkaanghang-anghang. Yan. Ito na po yan. Paborito ni. Nagdala po ako niyan sa Pinas, no? Si Osh pala. Pinabili ko si Osh kasi alam ko magugustuhan. So, pag uwi ni Osh, papabili tayo ulit. Kasi dito mahal siya. Dito po medyo mahal siya. So, parang yung mag-aabot ng 7 years yung 300 grams lang. So, yan. Ganun po yung itsura niya. Kita ba? Yan. So, ako yung mahilig sa, pwede po yan, masarap po yan pag sa yung breakfast na gagawa po kayo ng lugaw, no? May tuyo-tuyo kayo, ganyan. Sa Taiwan, ganyan po. So, ito iba naman lagyan natin dyan. Naku. Ayan. Uwi na kayo doon sa bahay yung ginawa ni Papa. Nalamig na kayo eh. Wawa naman. Kasi grabe. Ilang araw na pong ganyan. Tagiste. Ay, talaga.
pagka maulan, malamig. Ayan, swerte po ng mga tao sa Pinas, ha. Joke. Oh, ano, parang pumayat kayo, ah. Ayan po ang ating ano ngayon. Mga uniform natin ni Frank, no. Hindi ko sa kanya pinaano. Kasi ano po 'yan? Raincoat na pampalamig pa po, hindi yan tinatablan ng ulan. Yan gagamitin ko paglabas. Kasi bukas yata may sun. So dito yung sa side na to. Yung ano namin ng wood na po. So yan, kukuha tayo ng wood. Dahil si Frank malamig. Tayo. So tayo dito sa yan. Tayo natin si Mr. Rat. Aba, talagang inubos niya. Inubos niya na yung ano, pampatay sa kanya. Naggutom. Talagang matitigok na. Ayan. Hindi ko pala nabaliktad yung camera. Inubos niya. Nagutom. Dito. Inubos niya rin. Hindi natin inubos. Lagay natin to. Ayun niya doon, ha. Ganito. Ulit natin to. Ayan. Para alam natin na ginalaw niya, no. Anyway. Hindi na masyadong tumai, ha. Paisa-isa na lang. Meron po kasi dito, hindi ko malagay yung pandikit isa. Hindi ko po nahanap. Wala po yung nung kahapon pumunta kami. Hindi ko po nakakita ng ganon yung nadidikit po sila. Maganda rin po sana. Kaya lang, ang isa rin pong problem is that marami po kaming malalaking lizard. Siguro kung yung lizard yung pupunta, nako, parang baka yung heart ko maano po, kasi dati nangyari na yun sa St. Martin na po, meron kaming maliliit na mices. Ang ginawa ko, naglagay ako ng atipil, nalagyan ko ng chorizo na po. Sa St. Martin po, parang Pilipinas yun, walang winter. So laging nakabukas yung terrace namin, no. Tapos nung nag-clock yung atipil, yung malaking lizard na laging bumibisita sa terrace namin, yun yung nadali. Siguro naamoy niya po yung yung chorizo. Grabe talaga. Kahit na ang bilis kong tanggalin siya, talagang wow. Kaya sabi ko, maganda rin yung atipil na po, kaya lang, yun nga lang, so, marami po kasi kami ditong syempre yung mga lizard, kasi friendly yun, kinakain nila yung mga lamok-lamok. So, sabi ni Frank, yun na lang ang ilagay ko na po. So, para sure na hindi mamatay yung mga lizard namin. Kasi, syempre, marami-rami na rin sila. Parang, siya, gecko. Hindi talaga siya yung gaya sa Pinas na maguya na po ang tawag. Ano ba tawag sa atin nung mga nasa ceiling? Bali, parang gecko siya na po. Medyo malaki siya, mataba. Pagka nakakita ko. Bas, ngayong winter, syempre, medyo tago-tago sila. Pero pagka summer, nasa mga, doon din, kahit sa labas, nasa mga woods ko sila nakalagay. Ay, nakatago pala. Siguro. Doon sila natutulog ba. Yan. Ayan yung natin. Ayan, medyo grabing ulan. Pero nagkakaroon na ng flower na po. Ayan, so linagay ko po sa pots yung nakalagay sa mga plat ko na linagay ko dun sa mga plastic na pots. Hindi ganong masyadong maganda yung plastic na pots, kaya lang nung bumili kami niyan, mas mura kasi po. Yung ganyan, mas mura. Siyempre that time, ang mahal po kasi nung mga tawag nitong ceramic na pots. So, binili ko plastic na po. Actually, yun yung ginamit namin nung nasa Quezon pa kami para lang matakpan yung view namin. Anyway, ginagamit ko pa rin minsan yung mga pots na yan. Di ko gusto kong i-change. Siyempre, big budget din po pag nagbili ka talaga pag nakakita ko sa flea market ng malalaki na po na pots na tawag nito, pottery. Binibili ko po pag hindi ganun
hindi ganun po kamahal. Gaya nung 2 pots namin, nilagyan namin ng roses tsaka bougainvillea. 25 euro lang na ano ni Frank. Yung sa parang Goodwill, binili niya yung po yun nung ano. Nag-work minsan ako noon, basta pagka may ano po siya, may time, pumupunta siya doon. So, that time, mura pa yung mga nandun. So, bumili siya. But now, syempre, yung after COVID, talagang nagmahalan yung mga bagay-bagay. Balik tayo sa kanila natin. Roses natin. Pa maniitlog si chicken run. Ayun, may isa pang manok na nandun. So, siya. Siguro sabi niya, tatagalan ko mangitlog. Kasi malamig sa labas. Mababasa lang ako. Ano po tayo ng langka. Parang ng moral. Ay. Pag mga ganitong panahon, dapat kailangan may hanap na gagawin ako. Parang nakakainit. So, ang magalit ko ng langka. Yung langka dito, hindi mo na kailangan hindi mo na po kailangan katayin na po kasi dilata. Nasa dilata siya. So anyway, hiwain na lang natin yan. So, yung may dinala akong ganito kay Ate Jinky, no? Saan na ba? Di kita. Ano nangyari? Ayan. Hindi niya namin mahanap. So, dadalang ko po siya ulit. So, kailangan ko maghanap niyan. Kasi hindi po lahat ng tindahan may nagtitinda yan. No? So, yun po yung mga dilata na walang easy opener. Kailangan ng ganyan po. Si Frank mahilig din siya sa gata. Nung nilinis ko, nung inayos-ayos ko yung pantry namin, nakakita kong isang kanang gata po. So, yun na lang gagamitin natin. Lalagyan natin ito ng spinach. Yan, ulamin natin today. Yan. Para medyo feeling nasa Pilipinas, pero wala. Yan. Yung spinach dito, sa either branches na po, or mayroon na siyang parang trees. Yan. So, yan po siya. Wala kang magagawa. Pero kahapon kasi, pumunta kami ng isang store. Wala siyang fresh. So, sabi ko, okay na rin kahit na yung frozen na lang ilalagay natin na po. Masarap din po siya. Masyadong madidiscuss today kasi walang gardening dahil maulan. So, meron po kaming yung mga mahilig po sa carpets, no, na handmade. Ako nung dati po hindi ko rin alam kung ano yung pagkakaiba ng handmade. Talagang yung totoong handmade sa yung basta lang na carpet na nabibili natin, yung mga mahilig po sa carpets. Papakita ko po yung kung bakit masasabi mong handmade na po. Yung labas sobrang maulan. Tagisti lang, hindi ganoon talaga kalakasan. Si Frank may nabenta po siyang bagay. So, sinad niya po. Papakita ko po sa inyo next time kung paano siya paano niya i-impake yung mga nabebenta niya sa Vinted, no? Yung mga taga-France, alam yun.
pagka sinesend niya, naku, napakapulido po. Ang dami niyang mga good sa kanyang site ng pagbebenta na po. So about the carpet, nung binili namin yung house, we find 5 na unused carpets na po. 2 maliit, tas 2 malaking-malaki, then ito medium size lang to. So nung inaral din ni Frank, so pagka tinignan nyo po, yan yung totoong yan yung pong handmade. Pagka tinignan nyo dito, halos sa likod, ganun din po. Makikita nyo po yung design nung nasa harap kaysa sa likod. Almost the same. At the end nung po, dapat may ganyan. May ganito. So, tingnan nyo po maigi. Di ba? May mga birds. Tapos, tingnan nyo po yung niya. Yung nuts niya. Medyo, yan po talaga yung ang tagal po kasi kaya sobrang mahal po ng mga handmade na carpets na po. So usually if you go to the flea market, lalo na yung mga nasa US na po, sa Goodwill, baka may makita po kayong mga carpets na mga handmade. Ay nako, bilhin niyo na po kung mura kasi yung resale niyan is very expensive na po at medyo rare na rin po yung handmade. Sa sobrang kamahalan kasi ng mga bagay-bagay na yun. Anyway, kami, hindi naman ako masyado noon sa carpet na po kasi syempre sa dust, kailangan mo pong i-vacuum lagi. Tapos meron din po kaming biniling parang pwede siyang i-shampoo na po. So, ang maganda lang kasi pagka winter, syempre, masarap siya sa paa. Ngayon na dito sa tapat ng na po. Yan, masarap siya sa paa. So, kaya yan. Yung nito nagustuhan ko kasi may liga ako sa birds. So, yan. Yun lang yung kagandahan na apart ng marami talagang alikabok at bawal ilagay dyan yung tsinelas. Yan. Anyway, yan po yung natutunan natin na konti ngayon. Yung sa carpets na po. Yung mga mahilig lang sa carpets. Na hindi ko rin po alam kung paano i-identify yung handmade na carpet. So, ayan. Frank. Balik na. Malapit lang po yung sinesend niya ng mga kuli ng mga nabebenta niya. Malapit lang po. Ayaw niya na po kasi talagang work kasi 'di ba, retired na po siya. So, ayan ang pinagkakaabalahan ni Frankie. Ayan, alas 10 na pala. Medyo natin ng olive oil. So, ang liit lang po ng panggata natin. So, ang gagawin natin is muna natin, i-pre-cook muna natin yung natin. Ito po yung galanga. Actually, yung galanga, dinay ko po yan noon pa. Langkwas tawag sa Bicol na po, langkwas. Maganda rin po yan. Kahit sa nag-roast chicken po kayo. Kasi medyo mas maanghang po siya kaysa sa luya na po, yung galanga. Ginagamit ng mga Thailanders, ng taga-Thailand na mo. So, sa Bicol, mayroon din po kami niyan. Tanlad tawag namin po dyan. No? So, but actually, sa Pampanga, hindi ko masyadong ginagamit nila yung langkwas. Siguro mayroon din po. But actually, wala akong nakikita sa palengke. O baka meron din pangalan na hindi ko lang alam na po. Kasi syempre hindi naman po ako masyadong marunong magkapampanga. So anyway, ayan. Yan lang ginagawa ko. Actually, parang nagluluto-lutuan lang na po.
Yung mga ulot, hindi ko, tinabi ko na po kasi pampalasa yan. Pampalasa rin. Tapos lalagyan natin ang pang ano yan, no? Unting, yan. Hindi pala ako masyadong nakabili ng ano, ng mga gusto ko rin na dahil. Ang dami ko pong nadalang ano, tawag nito, sap-sap. Pero yung tuyo, mga ganun, nakabili yata ako konti lang. Next time talaga kailangan lalong maging careful ako sa pagdadala na po. Kasi minsan, marami akong dinadala na mas gusto ko yung ibang, hindi ko pa rin nadala. Yung fault kasi 2 months kami na overwhelmed ako kasi matagal. At anyway, at the last minute yung mga gusto ko pong dalhin, hindi ko pa rin nadala. Yan po yung spinach, no? So, wala po kasing walang gaanong ano. Pero ang sarap po ng combination ng dalawa kasi ilang beses ko na po yan ginagawa. So, medyo lamig. So, ano yan? Pose. So, papaangan lang natin yan ng konti. Tatakto ng konti. Rambo man, again. Everyday yan. Sexy man. Kahit may sakit. It's less painful now. Less painful? No, less painful. Okay. Because before it was 1 month, 2 months, about 1 kilo. After big boobs. Big boobs. Big boobs, Dédé. Tiens, faut que ta gueule, j'ai oublié. Je suis malade. Je peux envoyer. Fatigue, Frank. Ouais. Just tired. Tired si Frank. Kalimutan. Kalimutan ako kay Frank. Ayan na siya. So, bango na. Lagyan na natin ng Yaourt, je peux. yeah. Gata. Gatang nasa. No choice. Bicolana kasi si Manay Tinig. Kaya may sa gata. Ouais, ma favorite, ça. Nickel. Ça, j'adore ça. Ouais, Frank likes to this. Huh? You like that, huh? Yeah. Let's see. Lagyan natin lang konting patis na po. So, wala na pala akong patis. Last minute na. Je pense que j'ai plus de la caméra. Non, ça va. Okay. Lalagyan natin ng sili. Sili. Up. Okay, dalawa. Isa. Yung mga ayun ako na yan. Ayan. Yeah. Yung craving ng gata di sold. Tikman natin. Baka crap. Patayin muna natin kasi ayan na. Mga ano ko, mga anak ko basang-basa. Pupunta ako dun sa garden po, kukuha ako ng ano, ng leeks. Yan, ng leeks. Leeks. Maulan. Sobrang ulan. Tatapon ko to sa composter. Sobrang ulan. Kuha po ako ng leeks kasi si Sammy di makakain na to. Gawa ng kanyang ngipin. Wow. Diyos ka na iya. Pag maulan, mahirap din pala.
tayo ng ayan. Mas ano po ito sa liliit pa lang siya, kaya lang kailangan natin kumuha kahit dalawa lang. Ayan. Sa kabila. Tawagin natin yung manok. Papuntahin natin. Akala mo may bagyo eh. Kunin natin yung eggs. Ewan ko kung ilan. Ayaw nilang pumunta dito sa bahay nila. Come. Wala akong biskwit. Yeah. Yan. Yan. Ito na kayo dyan. Apat na itlog. Aba. Ayan. Yan. Punta na kayo dyan. Yan. Balik na tayo sa bahay. Grabe. Sobrang ulan. Basa. Basa. Okay. Apat na itlog. Ayan. Sa pupunta si Prax. Lalamig din.